A blessed good evening to everyone. Good morning sana sasabihin ko. Good evening to everyone. It is an honor po, privilege po sa amin na makapaglingkod po sa Diyos at makapaglingkod po sa inyo. Tonight po, I will be echoing the Word of God na ating pong napakinggan kanina pong first service. At nagkaroon din po ako ng pagkakataon na maipangaral po ito ng second service. Bali, pangalawa po ito. No? At habang minemeditate natin ang Word of God, no? Pinaprocess ito sa ating isip, sa ating espiritu. Mas lalo itong nagkakabuhay sa puso po natin. No? Tonight po we're talking about ang hiwaga ng kaharian ng Diyos. O the mysteries of the kingdom of God. Na bakit siya mystery? Because it is hidden. Na itago ito. Bagamat nakatago ito, pwede itong mahanap. Pwede itong makita, pwede itong maranasan ng mga taong may relasyon sa Diyos. Pwede itong maranasan, makita ng taong may gutom sa Panginoong Diyos. No? May tanong po ako sa inyo, bakit may mga nakakakita sa kaharian ng Diyos? At bakit may hindi nakakakita ng salita po ng kaharian ng Diyos? I'm sorry. No po? Ito po yung encouragement ni Jesus, no, sa isang pare, expert of the law, nung sabihin po niya in John chapter 3 kay Nicodemus. Ang sabi po niya kay Jesus, naniniwala po ako na kayo ay galing sa Diyos. Alam niya that Jesus is not just an ordinary person. Hindi lang siya basta lingkod ng Diyos. Hindi lang siya basta propeta. Kaya ang sabi po niya, papaano po ako mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos o sa kaharian ng Diyos. And then ang sabi po ni Jesus, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You see the problem kung bakit yan hindi nakikita ng maraming mga tao. Baka meron lang silang religion, pero wala silang relasyon sa Panginoon. Pakitingin mo yung katabi mo, ano bang meron ka? Is it a religion or a relationship with God? Ang sabi po ni Jesus, ang isinilang sa laman ay sa laman, ngunit ang isinilang sa spirito ay sa spirito. Dapat lahat, sabi niya, ay maisilang sa tubig. Opo. Maisilang sa spirito, sabi niya. Otherwise, you will not experience the kingdom of God. You cannot enter the kingdom of God. You see, may stages na binabanggit. Una, you will see the kingdom and you can enter in the kingdom. Pwede mong maranasan ang kaharian po ng Diyos. No? Now, ang tanong ay ganito, what is the kingdom of God? Marahil naging tanong din po ng bawat isa sa atin, ano ba ang kaharian po ng Diyos? Siguro iniisip natin that the kingdom of God is a physical kingdom, isang literal na kaharian. Pero alam niyo po, ang kaharian ng Diyos is not a physical kingdom. It's not a literal kingdom. Pero time will come. Darating yung panahon in the millennial reign with Jesus, ay magtatayo talaga si Jesus ng isang physical kingdom na nahahawakan ng kamay, nakikita ng mga mata. Pero ang pinag-uusapan po natin dito is not physical kingdom, but a spiritual kingdom. Now, what is kingdom? What is the kingdom of God? Ang sabi po ng Romans chapter 14, verse 17, sabi po ng verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. In other words, ang kaharian po ng Diyos, it is not a literal kingdom. Hindi ito patungkol sa inumin, sa pagkain, sabi niya. It is not a physical kingdom. No? But of righteousness, and peace, and joy in the Holy Spirit. Ito ang kaharian po ng Diyos. Alam niyo po, kapag secured ka sa katwirang ibinigay ng Diyos sa atin, na walang anumang condemnation na pumapasok sa isip at puso natin, that whatever happens in life, anuman ang magawa mo sa buhay, alam mo
na wala ka na sa anumang kahatulan. Walang nagmumultong kahapon, walang nagmumultong nakaraan sa iyo. That is the kingdom of God. Alam mo kung anong nangyari sa krus ni Jesus? Na kinuha niya lahat ng pangit sa atin, kinuha niya lahat ng kasalanan natin, at ibinigay niya ang kanyang katwiran sa atin. Alam niyo po, kahit po ang pagpupursige natin na maging banal, maging mabait na tao, maging matuwid, ay hindi sapat sa standard na hinihingi po ng Diyos. Lahat ng pagpupursige ng tao na maging matuwid sa harapan ng Diyos is just like a filthy rag, sabi ng Bible. Para itong naglulumot na basahan. Pero salamat, ang katwiran natin ay hindi galing sa pagsisikap lang. Ang katwiran natin galing sa Diyos. At malinaw sa atin that no one can separate us from the love of God. Not even sin, sabi ng Bible. No? Kahit ang mga paghihirap sa buhay, kahit ang mga demonyo, kahit ang mga anghel, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Lahat po ng may revelation yan, magsabi ng amen. Na kahit ano man ang magawa mo, pagkakamali mo sa buhay, no po, mahal ka ng Diyos, matuwid ang tingin ng Diyos sa iyo. That is the kingdom of God. Ano pa? The kingdom of God, there is peace. Merong kapayapaan sa kaharian po ng Diyos. No? Parang ito yata ang hinahanap ng marami. Magkaroon ng peace of mind. Hindi lahat meron po niyan. Tanging mga kaharian lang ng Diyos ang may taglay ng tunay na kapayapaan. Nasa kabila po ng mga pinagdadaanan sa buhay, ng pagsubok, takot sa hinaharap, karamdaman, problemang chapter 1, chapter 2 na pinagdadaanan natin. Payapa ka pa din. Hindi ka nag-aalala sa bukas. Hindi ka nag-aalala sa mga darating na problema sapagkat alam mo that you have a shepherd out there nag-aalaga at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. And His name is Jesus. Can I have an amen? At hindi lang yan, there is joy in the Holy Spirit. No po. Ang ating pong kagalakan, ang ating happiness ay hindi galing sa Coca-Cola. Ang ating kagalakan ay galing sa Diyos, supernatural. Na sa kabila po ng kalungkutan na nangyayari sa ating kabalikilan, may galak, may tuwa sa piling ng Diyos. Hindi kanta yun. May tuwa at may galak pa rin sa puso po ng bawat isa po sa atin. That is the kingdom of God. Sa tuwing kami po ay nagkakaroon ng conference sa Cuneta Astrodome, lagi kaming napapadaan sa Rojas Boulevard. Sino po familiar sa Rojas Boulevard? Sa Baywalk, papuntang Baywalk, papunta pong Manila Bay. Lagi pong napakahaba ng pila sa US Embassy. Napansin po ba ninyo? Iba't ibang lugar ang pinanggalingan ng mga tao. Minsan, doon na sila natutulog para lang mauna sa pila. And they will give everything. They will do everything just to have a US visa. Magkaroon ng PR, permanent residency, and eventually, magkaroon ng green card at matawag na US citizen. Sapagkat sa isip at puso ng tao na ang Amerika ang magbibigay sa kanila ng magandang buhay. Para sa kanila, ang Amerika is the land of flowing milk and honey. Ano po? Minsan po napapaisip ako, sana ang tingin ng mga Kristiyano sa kaharian ng Diyos ay parang US Embassy. That they will do everything just to seek, just to see, and experience the kingdom of God. May tanong po ako sa inyo, sa tingin po ba ninyo, pwede bang ikumpara ang Kingdom of America sa kingdom ng kaharian ng Diyos? Ni katiting, hindi pwedeng ikumpara ang kaharian ng Diyos sa Amerika. Noong pong 2012 nangyari yung hindi inaasahan sa bansang Amerika, nagkaroon ng recession. Ang kanilang economy ay bumagsak. At darating ang panahon, lahat po ng tinitingala ng tao ay guguho lahat yan. Mawawala lahat yan. Pero ang kaharian po ng Diyos ay mananatili
magpakailanman. Now, bakit hindi yan pinapahalagaan? Bakit mababaw ang pagkagutom ng tao sa kaharian ng Diyos? You see, the problem is, puso ang problema. Heart is the problem. Iba kasi ang gutom ng tao sa panahon natin. Ang gutom ng tao, ibang bagay. Ang pinapahalagaan ng tao, yung hindi pinapahalagaan ng Diyos. At ang pinapahalagaan ng Diyos, yun naman ang hindi pinapahalagaan ng tao. Pakakalabit mo yung katabi po ninyo. Ano bang nakikita mo sa kaharian ng Diyos? Mahalaga ba ito para sa iyo? Gaano katimbang ang kaharian ng Diyos? Tulad po ng sabi ko, lahat ay guguho. But the kingdom of God will remain forever. Ang sabi nga ni Pablo, we belong to the kingdom that cannot be shaken. At sa kingdom of God, it's all provided. Yan ang sabi po ni Bishop sa mga nakaraang pangangailangan niya. It's all provided by the King. Walang karamdaman, walang kalungkutan, pawang kagalakan, tagumpay sa buhay. Yan ang kailangan. Yan ang susi sa lahat ng pangangailangan ng tao. Ano yan? Kaharian ng Diyos. Kaya ang encouragement sa atin ni Christ, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung shall be added unto you? Lahat ng pangangailangan ng tao. It shall be added unto you. The solution, the key sa lahat ng kinakaharap na problema ng tao is the kingdom of God. Can I have an amen? Nandun na lahat. There is righteousness, there is peace. There is joy in the Holy Spirit. Mga kapatid ko po, bakit pareho namang nakikinig ang mga tao sa salita ng Diyos? Ngunit magkaiba ang kanilang nakikita. May mga nakakita kay Jesus bilang karaniwang karpintero lamang, ngunit may mga kumikilala na siya ay hari ng mga hari. No po. They receive the same word. Pero ang iba, ang revelation nila, ang interpretation nila, si Jesus ay isang tao lang. Isang simpleng kalpintero lang. Pero bakit ang katabi mo, magaan sa puso po niya natanggapin that Jesus is more than a man? Ano po? Yes, totoo tao siya, pero Diyos siya na nagkatawang tao. Hindi lang siya basta tao, kundi Diyos siya. Hari po siya ng mga hari. Mga magulang ko't kapatid, may mga nakarinig ng mga talinghaga. Ngunit may mga nakaunawa ng talinhaga ng kaharian. Ang sabi po ni Jesus, in Matthew chapter 13, verse 11, wala po ito, intro ko lang po ito. Ang nakaalam tungkol sa hiwaga ng kaharian ng langit ay ipinagkaloob sa inyo. It is permitted by God. Ngunit hindi sa lahat. Bagamat po ang kaharian po ng Diyos is hidden, pero hindi lahat ay pinapahintulat ng Diyos na makita at maranasan ang kaharian po ng Diyos. Doon lamang po sa may gutom sa Diyos sa mga spiritual na bagay, inire-reveal ang kaharian po ng Diyos. Hindi po lahat ng tumitingin ay nakakakita. Hindi lahat ng nakikinig ay nakakaunawa. Nawang tanong, hindi kung naroon ba ang Diyos o makapangyarihan ba ang Diyos at ang kanyang kaharian. Kundi kung ang ating pong puso po ba ay handang tumanggap ng kanyang kapahayagan. Ano po? Ang kaharian po ng Diyos ay ipinapahayag sa mga mapagpakumbaba. Lahat po ng mapagpakumbaba, magsabi ng amen. Nire-reveal ang kaharian ng Diyos sa mga may pusong mababa. At ang pusong gutom sa Kanya. Alam niyo po, kapag gutom ka, yung mga hindi nakikita ng mata, bigla mong makikita.
Yung hindi kayang marinig ng ordinaryong tenga ay bigla mong maririnig. Kapag gutom ka sa Diyos, yung hindi kayang ma-perceive, no, ma-process ng ordinaryong isip, ay bigla mong makikita at mapaprocess. Ano po? Kapag ang kaharian po, kapag nakita mo ang kaharian, ito mangyayari sa atin, magbabago ang iyong pananaw. It will change your perspective in life. Magbabago hindi lang ang iyong pananaw, maging ang iyong pamumuhay. Can I have an amen? Hindi po papahintulutan ng Diyos na hinanap mo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, tapos masascam lang tayo. Hindi ganun ang Diyos. Remember that God is a rewarder. Pakiconvince ang katabi mo, God is a rewarder. Anong sabi po ng Hebrews 11:6? Without faith, it is impossible to please God. And anyone who come to God, who seek God, who prioritize the kingdom of God, anyone who come to God must believe that He exists. And God is a rewarder of those who seek Him diligently. Hindi papayag ang Diyos na yung pag-effort natin, no, na lumakad sa katwiran, hanapin ang kanyang kaharian, ay walang mangyayari. It will change not just your perspective in life, maging yung ating pamumuhay ay babaguhin po ng Diyos. No? Pamumuhay at maging yung ating pong destiny, ang ating pong patunguhan sa buhay. Ano po? Kaya't po't maging panalangin natin sa gabi pong ito, na buksan ng Diyos ang ating pong mga mata upang makita natin ang katotohanan at maunawaan ang hiwaga ng kaharian po ng Diyos. Mga magulang ko't kapatid, ang hiwaga ng kaharian ay hindi nakatago. Yes, it is hidden for protection. Iniingatan ng salita ng Diyos. Nire-reserve ang salita ng Diyos para sa mga taong gutom. Ano po? Hindi ito nakatago mula sa mga naghahanap sa Diyos. Pakitingin niyo po yung katabi mo, naghahanap ka ba sa Diyos? Hindi tinatago ang kaharian ng Diyos sa mga taong naghahanap sa Kanya. If you seek, you will find. If you knock, the door will open. If you ask, it shall be granted. Ang sabi po ng salita po ng Diyos. Pero ito'y nakatago para sa mga walang gutom sa Diyos. Kaya po ang intro ko kanina, hindi lahat ng nakikinig ay nakakaunawa. Iisang salita ng Diyos ang kanilang napapakinggan. Mayroong lumabas na pinagpala na bago ang buhay, ang kaisipan, ang perspective sa buhay. Pero yung isa, umuwi pa rin, naggaya pa rin ng dati. Ano po? Ang tanong ko po'y ganito, may mata ka ba na nakakakita? May puso ka ba na nakakaunawa? Magsisimula na po tayo. If you have your Bible, please open your Bible in Mark chapter 4, beginning verse 1 to 12. No po. Ang sabi po ng mga Bible scholar, no, mga bihasa sa Biblia, nang mangaral si Jesus patungkol sa parabolong ito, si Jesus po'y sumakay ng isang bangka, no po, sa isang lawa. Now, bakit lawa? Hindi ko po alam bakit lawa. Hindi, joke lang. Bakit lawa? Bakit hindi dagat? Kasi po sa dagat maingay. Maingay ang alon. No? Maingay ang hangin. Kaya ginawa ni Jesus ang pangangaral sa isang parabolo sapagkat gusto ni Jesus na makarinig ang lahat ng may pandinig. Na walang masayang sa kanyang sasabihin sapagkat ang kanyang sasabihin, it will help the listener on how the kingdom of God operates. Kung papaano nag-ooperate ang kaharian ng Diyos. No po? Kaya po daw po pumalaot si Jesus papalayo doon sa lawa at ang mga tao po ay nasa pampang ng lawa. Ang sabi po ng mga Bible scholar, nung makita ni Jesus yung big picture, parang ganito, nakikita ko po kayo lahat, from here to here. Nakakita si Jesus ng isang magsasaka at siya'y nagsasabog ng binhi. Nakita ni Jesus na may nalaglag sa tabi ng daan.
Dahil po yung lupa ay laging dinadaanan, tumigas ng tumigas yung lupa. No po? May nalaglag sa madamong lugar, sa mabatong lugar, may nalaglag sa matinik, no? Thorny grounds, pero may nalaglag sa matabang lupa. No, makita ni Jesus yon, Jesus started preaching sa pamamagitan ng isang parable. Now, what is parable po? Ang parable po, it is an earthly story with a heavenly message. Isa itong tipikal na kwento na nangyayari sa buhay sa mundo, but it is loaded with spiritual message na kailangang makuha ng bawat isa po sa atin. Dalangin ko po sa Diyos, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang kwento ang ating mapakinggan, kundi yung understanding sa pangangaral ng salita po ng Diyos. And the parable po is something like this. Verse 1, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, hindi dagat, kundi lawa, tahimik, para walang distraction, sapagkat mahalaga ang bibitawang mga salita ni Jesus. Ang ituturo ni Jesus, dito nag-ooperate ang kaharian ng Diyos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangka nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan. Verse 2, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga, parables, earthly story with heavenly message. Ganito ang sinabi niya. Verse 3, makinig kayo, sabi ni Jesus, kasi mahalaga ang sasabihin po niya. Ang sasabihin ni Jesus, magpapabago ng pananaw nila sa buhay. Magpapabago ng kanilang pamumuhay sa buhay. Magpapabago ng kanilang destinasyon, destiny sa buhay. Sabi niya, makinig kayo, may isang magsasaka. Kaya tama yung commentary. May isang magsasaka, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binihing nalaglag sa daan. Dumaan ang ibon at tinuka ang mga iyon. Dahil po matigas ang lupa, dahil laging nadadaanan. Napansin po ninyo, pag ang lupa ay laging dinadaanan, nagiging matigas ang lupa. Nung mapunta po yung binhi doon, hindi nag-prosper ang binhi. Bagkus, tinuka ito ng ibon. At sabi po ng parable, yung ibon, it represent Satan. Alam niyo po si Satanas, hindi mahalaga sa kanya yung yaman ng mundo. Hindi niya nanakawin yung pera mo sa bangko. Hindi niya nanakawin yung mga lupain mong naitangka ng iyong pagsisikap. Pero isa lang ang tinatarget ni Satanas sa buhay ng isang tao. And that is not gold and silver. Ano yon? Salita ng Diyos. Pakikalabit niyo po yung katabi mo, beware of Satan. Ang unang nanakawin niya sa buhay ng mga mananampalataya is the Word of God. He will do everything just to get, to snatch, to rob the Word of God sa puso po ng maraming mga mananampalataya. Di po ba kapag ang isang bagay ay pinapahalagaan natin, mahalaga sa atin, we secured that thing. Can I have an amen? Kung kayo po'y may nabiling lupa, gusto mo ipabakod yan. At kung minsan yung bakod mo ay singtaas ng Tore ng Babel. At bibigyan mo pa ng barbed wire yung lupang nabili mo. Can I have an amen? Tapos bibigyan po yan ng mataas na gate para walang makapasok. Kasi pinapahalagaan mo ang lupang nabili mo. Pag meron kang malaking pera, hindi mo basta iniingatan yan sa bahay.
Kung minsan nilalagay mo yan sa bangko o kaya doon sa safety box. Tama ba? Safety box po ba tawag doon? You protect it. Opo. Kung minsan, baligtad ang tao. Kung ano ang mas mahalaga, yun ang pinababayaan niya sa buhay niya. Can I have an amen? Ano yung mahalaga? It is the Word of God. Mas mahalaga po ba ang salita ng Diyos kaysa sa yaman na meron ka? Pag mahalaga ang pera sa iyo kaysa sa kaharian ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, I'm sorry to tell you, meron kang tengang nakakarinig, pero hindi nakakaunawa. Tao po, parang nanahimik po kayo bigla. Yung napakahalaga ng salita po ng Diyos. Merong hindi kayang gawin ang pera. Money is so limited. Lalo na kapag ikaw ay dumadaan na ng health issue, nasa operating room ka na, kahit milyones pa ang pera mo, kakaharog ka mo rin, tatakot kang mate. Pero if you are rooted with the Word of God, taglay-taglay mo yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa iyo, and that is the Word of God. Kahit mahirap, kahit natatakot, kapag kinumpisal mo na ang salita ng Diyos, lumalayas lahat ng takot. Pumapayapa ang puso. Can I have an amen? Sabi niyo po, ang Word of God, hindi lang kanya bibigyan ng kapayapaan. It will help you to succeed in life. It will make you prosperous. Ang sabi po ng Diyos kay Joshua. Joshua chapter 1, verse 8. Huwag mong kaliligtaan, Joshua, na basahin ang aklat ng kautusan, the Word of God. Dili-diliin mo yon day and night so that you can do what is written in it. And you will become prosperous and successful. Hindi ka lang yayaman, kundi magtatagumpay ka sa buhay. Marami may pera lang, marami may diploma lang, marami may naipundar lang, mayaman lang, but not successful. Pero ang Word of God, hindi ka lang payayamanin, kundi gagawin kang matagumpay sa buhay. Masasabi mong matagumpay ang isang tao kapag na-serve niya yung purpose niya sa buhay. Kapag narinig mo kay Jesus, well done, my good and faithful servant, matagumpay ang buhay mo. Hindi nasayang ang buhay mo. Marami matagumpay, marami nakapagpundar lang, prosperous lang, but not successful. Pakikalabit mo yung katabi po ninyo. Gaano mo ba pinapahalagaan ang salita po ng Diyos? Kumahaba po ako ng konti, sorry po. No? Sabi niya, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang ibon si Satanas, tinuka ang mga iyon. Number 5, may mga binhi namang nalaglag sa batuan, rocky ground. Bagamat kaunti lamang ang lupa, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. Ito po yung mga mabato. Mga mabatong lupa, mabatong puso. Natamnan ng binhi ng salita po ng Diyos. Pero nadaig ng persecutions, nadaig po ng pagsubok sa buhay. Verse 6, verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik, thorny ground. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo naman. Kaya lang dahil po naitanim sa mga matinik na halaman, sinakal ang mga binhi. May mga sinakal ang mga ito, sinakal nito ang mga binhi, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. No? Natakot. No? Natakot sa hinaharap. No? Natakot what will happen in the future. Ano po? Verse 8, may mga binhi namang
nalaglag sa matabang lupa. Pakisabi sa katabi mo, by the grace of God, tayo yan. Amen? May mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo. Can I have an amen? Lumago at namunga ng marami. May tigta 30, 30 folds, may tig 60 folds, at tig 100 folds. You see po, kapag ang puso ng tao ay mataba, kapag natamnan niya ng salita po ng Diyos, hindi pwedeng walang mangyari sa buhay ng taong natamnan ng salita po ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay parang kompas ng buhay. It will direct your life. It is a light unto my path. Ang sabi po ni Haring David, you can never go wrong in life kapag sinusunod natin ang salita po ng Diyos. It will prosper you. It will make you successful. Natry nyo na po bang mag-fold ng 30 folds? Mahirap. Try nyo pong i-folds ng 30 times ang bond paper, hindi nyo magagawa. Tuklipin po ninyo ng 30, mahirap. Siguro hanggang 8 kaya pa. How about 60 folds? Mas mahirap. 100 folds, mas lalong mahirap. Now my point is this. No po? Yung mahirap sa tao, yung imposible sa tao, gagawin yan ng kaharian ng Diyos sa bawat may gutom sa kanilang mga puso. It will not just change your perspective in life. Maging yung ating pamumuhay babaguhin, maging yung ating patunguhin sa buhay. Siguro iniisip mo paano mangyayari ang bagay na yon. Gagawin ng Diyos. Supernatural nga, mahirap nga, ang Diyos ang gagawa ng bagay na yon. Noong kami po'y single pa, at kung familiar po kayo dyan sa baryo, kami pong dalawang ni Bunso, sa tuwing darating po yung araw, no, magbabaon kami ng pandesal. And then may hawak po kaming pamingwet at saka taga, at saka baon na bulate. Yung pong dulo ng sapang yan ay binabaybay namin. Yung dulo niyan ay parang may pritel. Bumabagsak ang dulo. Namimingwit po kami ng isda. Ganito kaliliit na tila. Pinapatos namin yon just to survive in life. Na-testimony ko na po ito. Pero nung na-born again po ako, nakakita ko yung hiwaga ng kaharian. That the kingdom of God operates through the Word of God. Ngayon po, hindi na kami pumupunta doon sa sapa para mamingwit. Maniwala po kayo, kung minsan kusang dinadala sa bahay ang sako-sakong mga isda, singga ganito kalaki. Tama ba, Pastor John? Hindi lang babaguhin ng salita ng Diyos, ng kaharian ng Diyos, yung ating pananaw sa buhay, maging yung ating pamumuhay sa buhay. Magugulat ka na lang, yung pagpapala mo dumating, hindi pa nauubos, dumarating na yung pangalawa, dumarating na yung pangatlo, yung pang-apat, sapagkat ang nagpo-provide ng pangangailangan mo is the kingdom of God. Magbubunga yan, ang sabi ng Biblia, ng tig 30, tig 60, tig 100 folds. Fruitfulness is the result of a right heart, right ground. Can I have an amen? Sinabi pa po ni Jesus, makinig ang may pandinig. Nang nag-iisa na si Jesus, may ilang mga nakinig na lumapit sa kanya kasama ng 12. Anong ginagawa ng Word of God sa atin? It will draw us near to Jesus. Alam na alam mo ang isang tao po na nakaranas ng revelation galing sa Diyos. Ilalapit ng kanilang tinanggap, ng kanilang napakinggan, malapit kay Jesus. Pero kapag yung napapakinggan natin, ginagawang malaki yung ulo natin, mamalaki po ulo ko, at pinapaliit yung puso natin, that is just merely an information about God. Hindi yan revelation. Nagiging marunong lang tayo patungkol sa Bible.
Pero pag titignan mo, walang patotoo, walang testimony sa buhay, walang nagbago, ganun pa rin ang buhay tulad ng dati. Pero alam na alam mo, yung tunay na nakarinig, yung kanilang napakinggan, it will draw them near to Jesus. Kamukha po ng katabi po ninyo. Pakiko-congratulate siya. Congratulations. Hindi lang information ang ating napakinggan, kundi revelation na galing po sa Diyos. Na nag-iisa si Jesus, may mga ilang nakarinig at lumapit kay Jesus sa kanya at 12. At kasama ng 12, hiniling nilang ipaliwanag ang talinhaga. They want more. They crave for more. Nakatanggap na sila, nakarinig na sila, pero gusto pa nila. Ganun po ba kayo? Pakisabi sa, ganun ka ba? Huh? Verse 11 po, sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo. You see? Ipinagkaloob. It is revealed. Ipinagkaloob sa inyo ang karapatan na maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit, ang iba na nasa labas, yung mga hindi sumama sa kanila, yung hindi sumama sa 12 alagad. Ano po? Ngunit, sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. For what reason? Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad na sila. In other words, hindi na talaga magbabago yung puso at isip ng mga tao pong ito. They are already decided. They rejected the gospel. Amen? Now, ang sabi po sa Amplified Version, bibilisan ko na po, 715. Sabi po ng Amplified Version, he who has ears to hear, let them be listening. And let him consider and perceive and comprehend by hearing. Ang Amplified Version po, ginamit niya lahat ng adjectives. No? Ang sabi niya, he who has ears to hear, let them be listening. Kapag ang tao po ay nakikinig. Ano sabi diyan? Let him consider. Ang tao po talagang nakakapakinig o nakikinig ng salita ng Diyos, kinukonsider niya. They consider what they hear. Kinukonsider po ba ninyo ang salita ng Diyos na iyong napapakinggan? They perceive. Madali sa kanila natanggapin ito. No resistance, no arguments in their mind. Ano pa? And comprehend by hearing. Naintindihan. Hindi lang kwento ang kanilang narinig, kundi naunawaan ang kanilang napakinggan. Verse 10, then the disciple came to him and said, why do you speak to them in parables? Verse 11, and he replied to them, to you it has been given to know the secrets of the mystery of the kingdom of heaven. But to them it has not been given. Verse 13, for whoever has spiritual knowledge, ano yon? Revelation. Kung sino man ang merong kapahayagan. Spiritual knowledge. Ano po? To him, he will more be given and he will be furnished richly so that he will have abundance. Lahat ng meron, bibigyan pa. Sabi po ng Bible. At ang ginamit na word, furnished richly. Usually, ginagamit ang salitang furnished kapag may binless na bahay sa iyo. Ang binless na bahay kay brother, kay sister, fully furnished. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan nandun na. Merong kitchen set, merong entertainment system, lahat nandun na, fully furnished. Yan ang ginagawa po ng kaharian ng Diyos. Kapag siya'y nagpala, fully furnished,
Complete blessing. Sozo. Complete. Opo. Kaya kung maunawaan lang natin, mas pahalagaan po natin ang kaharian ng Diyos kaysa sa US Embassy. Pero bakit maraming nagsasakripisyo? Para makuha lang yon, para maranasan lang yon. Pero pagdating sa kaharian ng Diyos, yung pinamahalaga ay nagiging list para sa kanila. Anong problema? Puso, kapahayagan, revelation na galing po sa Panginoong Diyos. Okay. But for him who has not, yung pong wala na tinanggap, what he has will be taken away from them. Lahat kukunin sa kanila. Kaya magugulat ka na lang, matalino naman. Graduated naman ng magna cum laude. Pero gumagawa ng pagpapasya sa buhay para ikasira ng kanyang pamilya. Asa ng talino? No po? Matalino naman, pero bakit paurong ang buhay? Palugmok sa kasalanan. Kasi lahat ng wala sa kanya, lahat ng wala doon sa taong hindi marunong tumanggap, lahat ng meron siya ay kukunin. Kaya ang buhay pa-worse ng pa-worse. Sa sino man pong humihiwalay sa Diyos, sa sino man pong hindi nabubuhay sa kaharian ng Panginoong Diyos. No? The big idea sa sinasabi ko pong ito ay hindi lahat ay nakakarinig at nakakaunawa. Hindi lahat ng nakakakita ay nakakakita. Ang kaharian ay nakatago. It kept para sa mga naghahanap. And the good news, pwede siyang mahanap. You can seek first His kingdom. Pwede mong mahanap ang kaharian ng Diyos. At pwede natin itong maranasan. Ano po? May dalawang tao po na isang mensahe ang kanilang napapakinggan, pero bakit iba ang resulta? Iniisip ninyo ang dalawang tao, isipin po ninyo ang dalawang tao. Magkatabi, nakaupo sa simbahan, hindi po ang katabi po ninyo. Pareho silang nakikinig ng pangangaral ng sermon, pareho silang nagbabasa ng Biblia, pareho silang umaawit sa pagsamba, pareho silang nasa presensya ng Diyos, pero pag uwi nila, magkaiba ang resulta. Ang isa ay nagsabing maganda ang mensahe. Ang isa naman ay nagsabi, binago ng Diyos ang buhay ko. Ang isa ay hindi na natili gaya ng dati. Ang isa ay nagbago. Ano ang pinagkaiba ng dalawang tao pong ito? Ang pinagkaiba ay ang kondisyon ng kanilang puso. Merong pong tabi ng daan, merong mabato, merong matinik, at merong matabang lupa. At ito po ang dahilan, kung bakit sinabi ni Jesus ang mga talinghagang ito, ang mga statement nito, ang may pandinig ay makinig. No po? Now, ano ang hiwaga ng kaharian po ng Diyos? Mabilis lang po ito. Mark chapter 4 verse 11, sinabi niya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuro sa pamamagitan ng talinhaga. Ano po ba ang hiwaga? Opo. Sa kultura po natin, kapag sinabi nating hiwaga, mysteries, iniisip natin ang isang bagay na misteryoso o imposibleng malaman. Ngunit sa Biblia po, iba ang kahulugan nito. Ang salitang Griego na ginamit dito ay misteryon. Misteryon. Ito po'y tumutukoy sa isang katotohanan na dating nakatago, ngunit ngayon ay inihayag ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano po? Hindi ito lihim na ayaw ipaalam ng Diyos sa atin. Hindi ito eksklusibong kaalaman para sa ilang mga piling tao. Sa halip, ito ay katotohanang
hindi matutuklasan ng natural na isip. No? Mahirap itong ma-process sa ating lupang kaisipan. Maliban kung ito ay ihayag ng Diyos sa atin. Ipahintulot ng Diyos sa atin. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 10, ano pong sabi diyan? Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Lahat po ng nagtataglay ng Holy Spirit, magsabi ng Amen. Yung katunayan po niyan that we really hear from the Lord. No? Nakakarinig tayo, inihahayag ng Diyos sa atin ang kaharian. The kingdom of God is not just a physical kingdom, as I said. It is a spiritual kingdom. No? According sa Deuteronomy chapter 29, verse 29, isa po sa paborito kong verse, ngunit may mga bagay na Diyos lang ang nakakaalam. Tama po yun. There are things that is hidden from us. Na tanging si God lang ang nakakaalam. But through the help of the Spirit of God, through the help of the Word of God, ay pwede na nating makita yung hindi kayang makita ng mata. Pwede na nating marinig yung hindi kayang marinig ng ordinaryong tenga. Pwede na nating ma-process sa ating kaisipan yung hindi kayang i-process ng ordinaryong isip lamang. May binabanggit po ang 1 Corinthians 2:9, ang sabi po diyan, what no eyes has seen, and what no ears has heard, and what no human mind can conceive, the things God has prepared for those who love Him. Kasi malinaw ang Bible. May mga bagay na inihanda ang Diyos na hindi kayang makita ng mata, hindi kayang marinig ng tenga, hindi kayang ma-process ng kaisipan ng tao. Pero sa tulong po ng banal na Espiritu ng Diyos, no, ay pwede na nating makita ang mga bagay na unseen, including the kingdom of God. Can I have an amen? Kaya ang unang pangaral ni Jesus sa isang experts of the law, be born again. Yun ang unang preaching ni Jesus. Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter, he cannot experience the kingdom of God. Now, mga hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ang kaharian ay gumagana sa paraang taliwas sa sistema ng mundo. Magkaiba kung paano po mag-operate ang kingdom of God. Ang sabi po ng mundo, mag-ipon ka para yumaman ka. Tama ba? Yan ang tinuturo po ng maraming mga seminars. No, to handle your money. Tama naman yun. Mag-ipon. Pero ang kaharian po ng Diyos na ayaw marinig ng marami, ano pong sabi ng kaharian ng Diyos? Magbigay ka at ikaw ay pagpapalain. Hindi po yun galing sa akin. The more you give, the more you will receive. Baligtad nga po eh. Baligtad. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Hindi po yun galing sa akin. Ang taong tikom ang kamay, lalong naghihirap. Ang taong marunong tumulong, sasagana ang pamumuhay. Ang taong matulungin ay, tutulungan din pag siya'y nangangailangan. Opo. Magbigay ka at pagpapalain ka. Magpakumbaba ka at itataas ka. Baligtad, di po ba? Sa tao, para tumaas ka, manglamang ka. Ganoon, di po ba? Pero kay God, para itaas ka ng Diyos, magpakumbaba ka. Lagi ko itong sinasabi, that the only way to go up is to go down. And the only way to go down is to go up. Maging mayabang ka. Maging ma-pride ka. Isipin mo na kaya mo lahat without the help of God. Mabilis ka pa sa 4:00, guguho lahat ng itinayo mo sa buhay. Prinsipyo po ito. This is not just facts. This is principles. Ang mga facts nagbabago. Nung bata po ako, si Pluto, dating planeta. Ngayon po, hindi ko alam kung planeta pa rin. Ang turo po sa amin, nung bata kami, na yung sperm cell, kung sino yung malakas, siya yung makakapasok sa egg cell. Kaya nga, bata ka pa, you're more than conqueror. Pero may pag-aaral po ngayon. Na hindi kung sino yung malakas na sperm cell, kundi yung egg ang namimili kung sino yung papapasukin niya. Kaya sa ating pong pagkalikha, wala talaga tayong kinalaman. It is all by God.
Ang Diyos ang pumipili kung sino ang maisisilang o hindi. Can I have an amen? Baligtad. Magpakumbaba ka, itataas ka. Magpatawad ka at lalaya ka. Kaya po, ang advice ng Word of God, hanapin muna ang kanyang kaharian. The truth is, hindi problema ng Diyos ang kakulangan ng information. Marami na tayong tinanggap na information. Ang problema, ang tao ay kulang sa kapahayagan. Kulang sa revelation. Ano po? Marami ang may information tungkol kay Jesus. Ngunit kakaunti lang ang may tunay na relasyon kay Jesus. Can I have an amen? Now, bakit talinhaga? Bakit gumamit ng talinhaga si Jesus? Ang talinhaga ay may dalawang gawain. Una, inihahayag nito ang katotohanan sa mga naghahanap. Sa lahat ng may gutom sa Diyos, may gutom sa pagsamba, sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, inire-reveal ng Diyos ang kanyang kaharian sa kanila. Pangalawa, bakit talinhaga ang ginamit ni Lord? Ang talinhaga ay may dalawang gawain. Ikalawa, inilalahad nito ang kalagayan ng puso. It reveals the condition of the heart. Kasi without the parable, hindi mo makikita kung ano yung klase ng lupa ang meron. Hindi mo makikita yung mga butong na laglag sa daanan, sa mabato, sa matinik, at sa matabang lupa. So the parable, it reveals the condition of the heart. No po. Tandaan niyo po ito. Kung minsan, wala namang problema sa salita ng Diyos. Wala namang problema kung minsan sa pastor. Ang problema, nasa mga miyembro ng simbahan. Kaya hindi nila nararanasan ang kaharian ng Diyos. Dito po sa ating binasa, wala namang nagkaiba sa binhi. Iisang binhi ang naiasing. Pero iba-iba ang naging resulta. So the parable reveals the condition of the heart. Pakinggan nito po yung puso ninyo. Nasaan ba ako sa mga lupang binanggit ng parabulo? Nandun ba ako sa mabato? Matigas na yung puso. Kahit anong gawin ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ko mabitawan yung kabayong pula. Joke lang, bakit ko nasabi yun? Bakit sa tuwing hapon, tatlong sigaw ang inaabangan ko? Tumbok yung 24. Bakit nahihirapan sila na makawala sa ganitong uri ng pamumuhay? Bakit hindi nagpe-penetrate ang salita ng Diyos sa kanila? Baka naging matigas na ang puso. Amen? Okay. Alam niyo po, ang taong walang interes, ay makarinig man, ay makakarinig lamang sila ng kwento. Kaya pag nag-preach, ang unang naaalala nila, yung kwentong nakakatawa na kinuwento po ng preacher. Pero yung the whole revelation of the message, wala silang alam. Basta tumawa lang ako, kwento lang ang kanilang naririnig pag wala silang interest. Pero ang taong gutom sa Diyos ay makakatanggap ng kapahayagan, buhay na galing sa Panginoong Diyos. Kaya po nagbabago ang buhay. The Word of God is changing us from glory to glory. Number 2, bakit talinhaga ang ginamit ni Lord? Upang ihayag ang katotohanan sa mga naghahanap, upang ilantad ang kalagayan ng puso. Ang parehong mensahe ay naglalantad ng pagkakaibang puso. Patapos na po ako, bear with me. Ang araw na nagpapalambot sa kandila. Natry nyo na po bang ibilad ang kandila sa sobrang tindi ng sikat ng araw? Ano nangyayari? Nagme-melt siya. Lumalambot ang kandila. Pero the same sun na nagpapalambot ng kandila, ito rin yung nagpapatigas ng putik. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Iisang araw,
pinapalambot ang kandila, pinapatigas naman ang putik. Ano po? You see po, hindi nagbago ang araw. Iisang araw lang ang tumitingin sa kandila, ang nagbibigay ng init sa kandila, no po, at saka dun sa putik. Ang pagkakaiba ay sa nakikinig at tumatanggap ng salita po ng Diyos. Nung kami po yung nag-aaral ng hermeneutics, homiletics kay Bishop Ong, sa bagay hindi ko makalimutan. Ngayon po, nasa Bible School kami uli, we are revisiting, no, the subject homiletics and hermeneutics. Ang hermeneutics, it is the right interpretation of the Bible. Kung paano mo i-interpret ng tama ang Biblia. And the homiletics is the art of making a sermon. Parang painting na pinipinta mo, nasa sa pastor, nasa preacher, kung paano niya i-deliver ng mas maganda, malinaw, powerful, effective sa mga tao. Isa po sa sinabi po ni Pastor, ni Bishop Ong na nabubuhay sa, beware, maging maingat kayo sa pag-aaral ng hermeneutics at homiletics. Kasi po, pwede kasing tumigas ang puso ng tao sa dami ng information na naririnig niya. Ang tawag po ni Pastor Zay dito, critical thinking. Nasa iisang simbahan, nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi yung revelation ang hinahanap, kundi yung pagkakamali ng isang pastor. O, out of context siya, ha? O lulubat ni pastor, 7:30 na, message ko ni Pastor Alvin kanyan, sumbong ko na yan. Hindi, joke lang, wala pong ganoon. Madami, information lang ang tinanggap. Kaya lumaki ang ulo. Lahat sinusukat. Kapag hindi ka pumasa sa standard nila, they will criticize you. Pero sa Christ in you, marami po dito, hindi lang information ang tinatanggap. Amen? Kundi revelation. Pinapalambot lalo ang ating mga puso. Nothing wrong with the Word of God. Kung paanong walang nangbabago sa araw na nagpapalambot ng kandila. Ito rin ang nagpapatigas ng putik. At dalangin ko po habang tayo'y lumalago, dumudunong tayo, mas lalo tayong dumadami yung ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Huwag po tayong maging critical thinker. Amen? Kundi pagkaupo mo pa lang o bago ka pa pumunta sa simbahan pong ito, handa na ang puso mo. At ang prayer mo, Lord, change me. Speak to me. Ang mga salita mong maririnig ko po, O Diyos, itanim po ninyo sa puso ko at magdala ito ng pagbabago sa akin from inside and out. Opo. Kung minsan po, tulad ng sabi ko, wala naman sa pastor ang problema. Kung minsan, nasa tao, nasa puso, nasa klase ng lupa na tumatanggap po nito. Hindi problema ang kakulangan ng informasyon, sabi po ni Bishop, ang problema, kulang ng kapahayagan na galing po sa Panginoon Diyos. Number 3, ang kaharian ay nakikita ng mga gutom. This is really a good news. Kung gutom ka, congratulations. No? Bagamat ang kaharian ng Diyos is hidden from you, but the Spirit of God, it will help you. It will reveal to you the kingdom of God. Ano po? Ang kaharian po ng Diyos ay hindi niloob ng Diyos para sa lahat. Ito'y para sa mga may gutom lang sa Panginoong Diyos. Ano pong sabi ng Matthew 5 verse 6? Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Sino po yung righteousness na tinutukoy dito? It is Jesus, the King of the kingdom. Sapagkat ang ating katwiran, the source of our righteousness, ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng Bible, hindi sila swerte, sabi niya. Mapapalad ang mga taong nagugutom, nauuhaw kay Jesus, sabi niya. Doon pa lang, solved ka na. Blessed ka na. Can I have an amen? It will not just change your perspective in life. It will also change the quality of life na meron tayo. Kaya po,
ang buhay natin bilang Kristiyano, hindi siya paurong. Can I have an amen? Paganda ng paganda, pabait ng pabait, papagpala ng papagpala, pa-Jesus ng pa-Jesus, pa-victory na ng pa-victory. This is us, my brothers and sisters in Christ. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Bless ka na. Hindi po yun joke, hindi po yun scam. Totoong bless ang mga taong may gutom sa kaharian ng Diyos, sa hari ng kaharian. Amen? Ang pinakamahalagang prinsipyo ng kaharian, ang kapahayagan, ay dumarating sa mga nagugutom. Ito ang pinakamahalagang kapahayagan ng kaharian ng Diyos. Nahahayag ito sa mga taong may gutom sa puso. Pakiulit niyo po yung katabi po ninyo, ang message pong ito minsan nakakaantok. No? Congratulations. Congratulations. Bakit? Nahayag sa atin. Pinermit ng Diyos na maunawaan natin ang mga bagay pong ito. It is something to be thankful to God. It is something to treasure. Opo. Nung yung gabon, babakuran me, uling mahalagaya, dapat makanta mo rin ang salita na ning apong Ginoo. Because we have an enemy. Amen? And Satan is after sa salita po ng Diyos na itatanim sa ating pong mga puso. Ano po? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May tanong po ako. Magja-jump na po ako. Baka po may biglang mag-message kay Bisa. Joke lang. May tanong po ako sa inyo. Kailan yung huling pagkakataon na umiyak ka sa presensya ng Diyos? Kailan? As far as your memory is concerned. Pastor, noong 1980, nung may born again ko, kanta ko gina, nano na yan 2006 na. Kailan ka umiyak? Kailan ka umiyak sa presensya po ng Diyos? Kailan yung huling pagkakataon na nagutom ka sa salita po ng Diyos? Alam niyo po, yung mga pastor natin, we see to it every day. No? Ay nakakapakinig kami ng salita ng Diyos. Meron kaming revelation, meron kaming personal devotion with God. Meron kaming tinanggap na kapahayagan sa Diyos bawat araw. Kung kayo nahihirapan magbasa, meron naman pong audio Bible. Makinig tayo ng audio Bible. Ano po? Kailan yung huling pagkakataon po na naghintay ka sa kanyang tinig? Umupo ka, Lord, sinabi mo kay Jesus, Lord, nakikinig po ako. Gusto kitang mapakinggan. Naririto po ako, O Diyos. Ang iyong abang alipin, parang si Samuel, no? 3 taong gulang pa lang. Ang sabi niya, narito po ang iyong abang alipin. Pagutusan niyo po ako. Ganito po ba tayo? May ganito ba tayong puso? Ganito ba kagutom ang puso natin? Ano po? Kailan yung huling pagkakataon na naghangad ka ng mas malalim na relasyon sa Diyos? Alam niyo po, one of the best exciting journey in life is to know God. Kung minsan ng tao, kung anong-anong bundok ang inaakyat, kung anong-anong adventure ang kanyang inaatupag sa buhay, nakakalimutan niya yung pinaka-best adventure in life. And that is to know God Himself. Kapag nakikilala mo si God, mas lalo niyang inihahayag ang kanyang sarili sa iyo. Mas nagiging malinaw sa iyo ang patunguhan mo sa buhay. Hindi nagiging blurred, hindi tayo nangangapa sa dilim. Nagiging sure tayo doon sa pinapagawa ng Diyos sa atin. No? Hindi tayo naguhula. Ano po? Kontento na po ba tayo sa mababaw na relasyon sa Diyos? Gutom pa po ba tayo sa Diyos? Naghahanap pa ba tayo sa Diyos, sa kanyang kaharian? Samahan niyo po akong tumayo at tayo po ay mananalangin. Thank you, Jesus. Let us process the Word of God po na ating pong napakinggan. Tulad po ng sabi ko sa introduction kanina,
Ang daming pumipila sa US Embassy para lang maranasan ang Amerika. Pero niisip ko sabi ko sana ganito sa church, na maghihintay ang tao, gagastos ang tao, magsasakripisyo ang tao, just to see and experience the kingdom of God. Darating ang panahon, lahat ay guguho. Maging yung pinagmamalaki ng tao, lahat yan ay guguho. Iisa lang ang mananatili po, and that is the kingdom of God. Hindi lang po perception ang babaguhin ng kaharian ng Diyos sa atin. Maging yung quality of life, babaguhin po ng Diyos sa atin. Yung dissenting buhay, galing yan sa kaharian po ng Diyos. At isang malaking insulto po sa hari kapag ang kanyang nasasakupan ay nahihirapan. It is a big insult to the king kapag naghihirap ang kanyang nasasakupan. And we know our King, can I have an amen? His name is Jesus. Kung nakuha niyang ibigay, maging ang sarili niyang buhay para sa atin, how much more yung magandang buhay na pinapangarap ng marami, yan pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin. All these things, sabi po ng Biblia, shall be added